chase the night, wanna dance to the light. Hello po mga kabayan, mga kalingap, kabisnes kapapi, magandang buhay po, Annalisa Reality Vlog. May share lang po ako sa inyo ngayon. Isang magandang balita po ito dahil may isa hong kababayan na nangangarap mapansin ni Kuya Bal at mayroon siyang mga wishes at isa dito ay matutupad na. So kung sino man yun, mamaya po i-share ko sa inyo at sa bandang huli po ang aking pagbibigay ng chismis. Good vibes lang po tayo maglalagay po ako ng selected lang na clip para may resibo po ako dun sa aking mga sinasabi. So, mga bagong pasok po sa aking munting kubo, salamat po sa inyo. Welcome po. And mga silent viewers, commenters, naglalike, nagsishare, mga hindi po nag-skip ng ads, thank you so much. God bless po sa inyo. Bahala na si Lord magbalik ng biyaya. Dahil doon sa hindi niyo pag-skip ng ads, siya na po yung mag-return ng goodness ninyo para sa aking mga ginagawang reaction. So yun po, support po natin. Siyempre, ayan, sila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Jack Tapia Matubang, mga kasama pong reactors dito sa Kalingap, mga Karepa reactors, mga Kalingap partners. Then, sila Kabisnes Official, support po natin, Papa Dins TV, Mrs. KB Official, Kabisnes Family Channel po, ang nila Pinuno Kabisnes, na hinahawakan po ni Boss Dave, and mga kagwangs, at syempre, mga kasama ko rin pong reactors dito sa Kabisnes. Okay, so, sino po ba yung wish granted na para sa akin, dahil isa po siyang anti-kalingap, na masyado po siyang hindi lang siya, kumbaga hinahayaan lang yung mga ginagawa niya before, at sinabi naman mo dyan mismo siya po si Lolo Pedring. Maganda manahi, magtahi-tahi ng kwento, mananahi talaga si Lolo Pedring. Nakakita kasi dun sa mga live niya, meron siyang, midida yung mitros, laging, minsan meron dito sa kanyang liig. Then, yun, nasobrahan na po kasi siya, yung, pinoprovoke niya yung mga kasamahan namin dito sa Kalingap. Yung mga sikat na talaga, tinitira niya, ginagawaan niya ng kwento, binabalahuran niya. Kumbaga, inignore lang yun siya. Mayroon pang live doon si Kuya Bal, yung naliligo na pati yung katawan, may mga binanggit siya. Ayoko lang banggitin, panoorin niyo lang po sa channel ni Kuya Bal. Nandun po lahat yun. And ito ngayon, hindi na pinalagpas, sabihin na natin, kasi nadamay na po si Beyonce. Tapos meron pa siyang mga statement dyan sa video na sino bang, hindi naman daw, kahit idemanda siya, sigurado ba sila, parang gano'n na si Beyonce, ang kanyang tinutukoy, ang dami daw Beyonce sa diet, gano'n siya. Pero sa bandang hulihan, andun pa rin, natutumbok pa rin siya, na talaga ang tinutukoy niya si Beyonce. Nilait po niya yung bata, minor de edad pa ho yun. Kisyo, may mga binanggit siya mabaho yung baba, baka toothbrush, mga bulok yung ngipin, kaya mabaho yung baba, galisin, yung mga ganun, sobrahan na, so hindi na tama. Kasi ang mangyayari dito, kung palalagpasin pa to, dahil idinamay na yung beneficiary ng Kalingap, which is hindi karapat-dapat gawin yon. At lalo't may edad na siya, si Lolo Federico, paano siya irespeto kung siya mismo, yun lumalabas sa kanyang mga bibig, sa kanyang banga isa lang ang bibig pala niya kasi lalaki lumalabas sa kanyang bibig, puro pambubuli. May mga siya kahit si Kuya July na alam naman natin na magaling siyang reaktor, lamtang gulay ang kanyang tawag. Marami siyang mga ang style niya kasi, alam naman namin, nasisense namin yun, na gusto lang niya talaga na mapansin siya. Tinitwist niya. Kumbaga, niya yun mayroon kasing tawag doon nakalimutan ko, basta may tawag doon sa kanyang style, ng kanyang pagre-reaction, para yung attention niya, yung attention ng karamihan, makuha niya. Kaya ang ginagawang paraan niya is, yung taktika niya, is sinasamahan niya ng panglalait, pambubuli. Ayan, so ngayon, hindi na ho makakaligtas, dahil kung mapapanood niyo po sa live ni Kuya Bal, may papel po siya doon, na talagang tutuluyan na siyang ididemanda. Nandoon na po, nag-file na ang magulang ni Beyonce, yung tatay. Kasi kahit yung tatay ni Beyonce, hindi pinaligtas din Meron din mga nasabi, ito si Lolo Pedring.
Siyempre, nandun si Beyonce. Si Kuya Bal, hindi rin naman siya dati, ini-ignore siya eh. Pero nabanggit dito sa live ni Kuya Bal na hiwalay. Nagsampa din siya ng kaso para doon kay Lolo Pedring. Kasi kung ano lang, balahoraan lang, okay lang, kaya lang sumusobra na talaga siya. Kumbaga, hindi na normal, ginagawa na niya ng pagkain, kasi minsan madaling araw pa sa Pilipinas, nakikita ko rin dito, nagla-live na bago ako matulog. Siyempre, tulog ko dito, alas 2 ng madaling araw. Sa Pilipinas, noon, 2, 3, 4, 5, alas 7 ng umaga, aga-aga nagla-live na siya, tapos yung lumalabas sa kanya, bunganga, puro pangbubuli nga. Puro pang-aasar, tapos may mga hindi magagandang pananalita. Ano siya nangangantsaw. Yun ang ano niya, style niya. Tapos, hindi ko makuha talaga, nandito sa aking dulo ng dila. Basta, technique niya yun, taktika niya yun. Yun ang kanyang laro para galitin kung sino man ang magagalit dito sa Kalingap. Kinontent niya Tapos, pag sinagot siya, andun, may banat na naman. May banat na naman siya. Ano to siya, nagbida-bida patungkol kay Reyna, na bago lang naman siya. Hindi niya alam ang punot dulo kung ano yung talaga yung naging sitwasyon ni Reyna bago napunta kay Kuya Bal at sinauli o kinuha nung nanay, dinawakwak. So, yun po kasi yung naging umpisa. Nagbida-bida siya doon niya kahit anong paliwanag sa kanya. Yung tawag naman talaga doon sa bata is ganon. Yun ang umpisa hanggang ngayon. Ito na, ang dami niyan dinadawit. At itong nakita ko may huli siyang live. Parang nag-live siya, kunyari nananahi. Nagagawa siya ng pattern ng bulsa, yung pattern kagawa. Nag-live pa siya. So, short live lang yun. Siguro, napanood na niya, nalaman na niya na talagang sinampaan na siya ng kaso. Basta marami. Pakinggan ho at panoorin nyo na lang po. Boses lang ho ang aking ilalagay na pasintabi ho. Hindi ko po iatas ang kanyang mukha dito sa kanyang mga pinagsasabi. Maririnig nyo lang po yung kanyang boses. Para tayo din. Ba? So, yun, maraming salamat. Gagawa po ako ng isang reaction. Upload ko lang ho ulit ito. Good morning po kay Nanay Solidad. Sino pa ba? Naka-charge po kasi yung cellphone ko. Pasensya na. Ate Ems, good morning. Ate Marilyn, ni Corsa Milian Ralph. Ma'am Marilyn, Cabanilla, kumusta po? At sa aking pinsan, shoutout po, World's Tradition. Doon din sa aking mga kapatid, asawa at mga anak, mag-iingat lang kayo palagi dyan. So hanggang dito na muna. To God be the glory. Sabi ni Ranco di, tamsak down Federico Santos. Urong ang itlog ng Kalingap, Federico, puro panakot lang alam nila, pati mga reaktor. Wale, timawa yan sa'yo, Federico, supalpalin mo lahat ng Kalingap, utak mga pagong mga yan. Hindi naman pati name niya, natotoo. Kaya nga, sino ba sinasabihan kong buntat? Si Pati. Sino ba si Pati? Si Beyonce. Sino ba si Beyonce? Ang dami-dami Beyonce sa diet. Alam nyo, pag nagkaso kasi kayo, pag dumating yan sa piskalya pa lang, wala namang mangyayari. Alam nyo kung bakit? Sa piskalya pa lang, pag nagtanong na, hindi makakarating sa korte yan. Sa piskalya pa lang yan, aregluhan na yan. Kasi, pag tinanong ako doon, totoo ba to? Ano ba akusasyon mo? Sinabihan po akong galisin, babaho daw, bad breath. Naku po, sabi ng piskalya, naku po, anak ka ng tatay mo. Ikaw ba haharap ka sa korte? At mapapatunayan mo sa korte na babango nga hininga mo? Lahat ng tao doon naamoy ng hininga mo. Patutunayan ng mabaho nga. Lahat ng tao doon naamoy ng hininga mo. Patutunayan ng mabaho nga. At pag napatunayan mabango, ano naman, sasabihin lang yan, baka bagong toothbrush. Sasabihin ko lang, dati ko kasi nung maamoy kayo, mabaho baka ngayon nag-toothbrush na. Absent to. Sinasabi ko sa inyo, naku po, wala yung kaso-kaso na yan. Sa piskal pa lang, laglag na yan. Hindi natatayo yan sa korte. Ano kayo ng tatay nyo? Kung halang ang bituka ni Federico, mas halang din yung bituka ni Doc Lab. Pareho lang kayo ni Doc Lab.
Doklat, utak pulburon yan. Kaya kita mo, nagwawala. 1 month pa lang ako sa social media, hinamon ko na kayo. Tungkol sa demanda na yun, sinabihan ko na kayong bugaw. Hindi naman kayo nagdemanda. Matagal ko na nga natin para magkaharap tayo. Hanggang ngayon, 4 na buwan na ako, maglilima na yata. Hindi pa ako nakakasahod. Hanggang ngayon, puro daldalan pa rin tayo. Walang katapusang daldalan. Ang gusto nila, sila lang magbalahura kung ano-ano sinasabi kay Melanie. Tapos dugyot si Reyna. Mabaho. Galing ng mga kalingap na yan. Kaya nga, ano sabi mo, Bal Santos, no? Walang tubig si Reyna, ay di mabaho na yan, walang ligo-ligo. O ngayon, ang sabihin ko si Beyonce nyo, ginagalis na. Kaya nakikiigib lang, naglalabas sa ilog. Eh, alam mo naman yung ilog, may mga tayo ng kalabaw dyan, may tayo ng kambing, minsan may tayo pa ng tao. Nabababad. Alam mo, kapirasong galis, lalaki yan eh kapag may bakterya yan eh. Nabababad sa tubig, laging basa. Lalo kayong lumalaki yan. Nadidikitan ng kung ano-anong bakterya yan pag nakababad sa tubig. Kaya nagiging galis. Kaya nga, sabi, 6 na buwan walang ligo-ligo, mabaho na. O ngayon, nung kayo sabihan kung ang alaga nyo barbred, mabaho hininga kasi sungke. Tapos yung brace, hindi yata marunong mag-maintain ng brace. Bakit galit na galit kayo? Ano kayo ng tatay nyo? Ang lakas yung manlait pagka kayo nalalaitan. Gigil na gigil kayo. Balatan lang tayo dito. Halatang halata kayo eh. Pikon na pikon kayo eh. Sabi Reyna's Community, yan din sabi ng mga reactor nila. May nisave kami na video nila. O, may mga nakasave pala kami video. Abe, magkasuhan na tayo. Pero, mas maganda kung kayo. Kasi kung kami naman, busy ako. Kung gusto nyo kayo magkaso sa akin, a-attend na lang ako pag may hearing. Mas maganda yun yung a-attend ka na lang. Kaysa yung ikaw pa mag-aasikaso. Kayo mag-asikaso, sige. Sino lalakad? Si Padi? Anong malay niyan? Ang alam niya, maghimas ng manok. Sa bungero yan eh. Ngayon, mayabang si Padi. Magdidemanda. Ni pambili ng bigas, wala. Akala niya siguro, libre papuntay kay Tulpo. Kaya nga. Akala niyo, ganun-ganun lang yan. Sabi Reyna's Community, mahal magbayad pag magkaso-kaso. Pero mo, mangangalap ka ng mga ebidensya. Tapos pagka nakita ang ebidensya mo, sablay. Sino to Federico na to? Sino to si Padi? Sino to si Bal Santos? Puro mga alias lang to. Mga hindi eksaktong pangalan. Ano mangyayari dyan? Basura! Dapat sila magkaso para silang mahirapan magproseso. Tapos ipatawag lang nila ako. Pag pinatawag ako, pupunta ako, sasagot lang naman ako ng, hindi ako yan. Wala akong kinalaman po dyan. Pag sumagot ang ganon, tapos na. Kakaroon naman panibagong tanungan na naman. Akala nyo ganun-ganun kadali yun? Opo. Lalo pa wala kayong ebidensyang mabigat. Tapos ang kaso pa natin, social media, balahuraan lang. Naku po, tatayuan ba ng korte yan? Papayagan ba ng piskal yan? Sinasabi ko sa inyo,